Bumanat itong si Angel Locsin na tiya pala ni Nery Colmenares. Akala ko nung una pamangkin. Pero tiya siya. pala. Oo. Matanda siya sa dugo, mas bata siya sa edad. Yon. May mga ganun eh. Opo. Yun. Ngayon, sabi niya kasi, binatikos niya si Robin Padilla. Sabi niya parang, ano nangyari sa'yo? Di ba dati, namundo ka pa para ipaglaban ng bayan? Pagkatapos, ngayon, nung nire-red tag daw si Angel, tahimik daw si Robin. At parang nagpagtsikahan pa sa mga nagre-red tag. Pagkatapos, bakit daw pinagtatanggol ni Robin si Pastor Kibuloy? Muslim siya. Ano naman kinalaman noon? Di ba? Sariling desisyon niya yun. Parang nanunumbat pa. Opo. Na kasi hindi nga sang-ayon si Robin sa paniniwala ni Angel Locsin. Also known as Angelica Colmenares. Yan ang totoong pangalan yan eh. Totoong pangalan. Angelica Colmenares. Ay parang walang kwentang tao si Robin Padilla. Bukas na liham ito. Kaya sumagot ako. Eto ang sabi ko mga kasama. Maikli lang naman ito. Opo. Sabi ko, Dear Angel Locsin, or should I say, Miss Angelica Colmenares, niece of Nery. Hindi pala niece, aunt pala aunt. I stand erected. Corrected. Corrected. Mali. Sabi ko, eto, ang aking isinulat. Pabayaan mo na si Idol Robin. Yun ang paninindigan niya. Ikaw ba ay pinakikialaman ka niya sa mga pinaniniwalaan mo? Isinumbat mo pang magkasama kayo dati. Kaya nga dapat nagalangin mo siya dahil may pinagsamahan kayo. Yun. Bakit ba kayo kasing mga dilaw, pinklawan, o kung ano man ang kulay mo? Ay may problema kayon lagi sa mga ibang opinyon. Na para bagang kapag hindi sang-ayon sa inyo ay wala nang kwenta. Iyang pagiging sanctimonious ninyo ang dahilan kung bakit kayo kinamumuhian ng majority ng ating mga kababayan. Ipinamukha mo pa na dating namundok siya upang ipaglaban ng bayan, ngunit tila nag-ibaba ang pananaw niya. Ganun po talaga. People change. Parang tayo, tumaba na pareho. Pero at least ikaw, maganda ka pa rin. Di ba? Yeah. Pinuli ko naman siya, no? Si Darna ka pa rin. At ano namang kinalaman ng pagiging Muslim niya sa pagtatanggol niya kay Pastor Kibuloy? Kung sa tingin niya ay biktima ito ng injustice. Wala ba sa Quran na dapat ipagtanggol ang naapi? In poor taste po ang pagdawit nyo sa kanyang pananampalataya. Dapat laging in good taste po kayo. Parang Arce Dairy Ice Cream, lalo na yung mantikado flavor. Kayo nga palagi kayong pinagtatanggol ni Nery. Although hanggang salita lang yon. Ang hilig manghamon noon sa akin sa Department of Justice. Sa labas daw kami. Pero noong nag-call ako, biglang nawala. Naligaw ng pinto. Ibinoto si Bino ng mga taong bayan sapagkat tunay na tao siya. Yan ang Robin na kilala at hinangaan namin. Hindi plastic. Tulad ng iba sa inyo na ang ekspresyon ng pagmamahal kuno sa bayan ay ang pagbibigay ng dole-outs tuwing birthday. Tinatratong parang busabo sa mga tao na napipilitang mag-agawan sa kakaunting ayuda ninyo. Hilig pang i-flex sa SOCMED yung pagtulong. Ew. Ayun, may namatay tuloy. Nakakalungkot. Opo. Maaring mahal mo ang bayang Pilipinas. Si Robin sigurado ako sa pagiging makabayan niya. Ngunit huwag mong ipagpilitan na kumilos siya ng gaya sa gusto mo. Yon. Huwag tayong maging parang mga pariseyo na sa tingin nila ay sila lamang ang may angking kabanalan at ang mga hindi sang-ayon sa kanila ay dapat itakwil. Tama ka. Ang utang na loob ng mamamayang Pilipino ay sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Hindi sa iyo o sa iyong grupo o sa paniniwala ninyong nais ninyong sapilitang sundin ng lahat. Tama na ate, gising na. Ngunit tingin ko, para sa iyo at mga tulad mo, hindi na magbabago ang kaulaluan nyo. Huli na ang lahat. Okay. Diba? Apaka-ipokrito eh. Grabe itong mga taong to, sila lang ang tama. Anyway, uminit yung usapin tungkol sa investigasyon daw doon sa Asian Games ng 2019. Yes. At di ba sinabi ko kahapon, tatawa-tawa ko. Opo. Sabi ko, imbestigahan nyo yan. Ang isa sa mga nasangkot dyan ay si Vince Dizon. Oo nga. Na
itinamanda ng Citizens Crime Watch noong 2019. Nandiyan Tagal naman na sa pala. ating linya ng komunikasyon ang Tagal na Pangulo pala ng nun, ah. Citizens Crime Watch. Ayan. Wala pa. Okay. Oo. Anyway, habang hinihintay po natin si CCW President, National President, Jigs Magpantay, ay pasalamatan natin. Noon. Tayo parehas dito. Opo, Si Director opo. Matibag. Opo, yan. At matibag siya. Oo. Ayan. Diba sabi natin nung isang araw, Opo. ano ba naman diyang si Matibag? Inuuna pa yung pagpasyal-pasyal Opo. sa Bangkok. Baka gusto yung bumili ng Bangkok. Sa Bangkok. Pero nagbago. Oo, nagbago! Yon ang maganda. Hindi siya nagbabago ha. Oo. Yung kanyang plano nagbago. Yun. Kasi nung una, kanyang gina-justify Opo. na ito daw ay importanteng anti-scam summit na may mga ibang kinatawan ng iba't ibang mga law enforcement agencies mula sa buong mundo. Opo. At parang nanghihinayang pa siya na hindi pumunta kasi makakatsikahan daw niya. Parang side talk. Okay. Yung direktor ng FBI, Federal Bureau of Investigation, si Kash Patel. Ah. Di ba marami ng cash si Matibag? Di ba nandun sa video? Cash. Nagkumain sila sa restaurant, tinanong Ayun. nila kung magkano yung bill. Sabi sa Oo. kanila, 100,000 something. Oo. Di ba? Nagyabang siya. Sabi niya, uy, ang liit pala. Ito, 1 milyon. Di ba? Naglabas ng 1 milyon. O, di ba? Oh. O, di ba? Yun lang. O. Yun lang. O, marami ng cash. Gusto pang kausapin si Kash Patel. Cash Patel. Ano ba naman yan? No, anyway, natauhan. Ayan. Tinatablan din pala. Oo. Hindi, nag-isip lang yun, sir. Meron pala siya noon. Oo. Nag-isip. Nag-isip kasi sabi niya, Nag-isip. baka, ayan. At sabi niya, hindi na daw siya pupunta. Yun. Oo. That's it. At magpapadala na lamang siya ng kinatawan mula sa NBI. Good At idea. tamang desisyon yan. Opo, good idea. Alam niyo kung bakit? Hindi naman sa pag-ano. Opo. Alam niyo, yung NBI talaga, magagaling ang mga tao dyan. Yung mga karir, ha? Yung mga Noon. matagal na dyan. Noon. Hindi, kahit ngayon. Oo. Marami akong kilala dyan. Yung isa nga, estudyante ko pa eh. Ayan. Maraming magagaling dyan na alam ang ginagawa nila. Opo. Si Matibag, hindi naman karir yan eh. Hinugot lang yan. Kung saang ewan eh. Pero O, lawyer diba? siya, O. di ba? Hindi naman marunong sa law enforcement yan, sa investigasyon, sa intelligence. Hindi naman karir Walang yan eh. training. Walang training. O, di ba, politiko yan kung tutusin mo. Sabi nga Opo. ni kaibigan nating Egay Arice, Oo. political operator yan eh, o, di ba? O, bigyan mong ilalagay dyan. Anong alam niyan doon sa pag-uusapan? Dekada ang kailangang training para makapag-discuss ka ng maayos doon. Ayun. Anong i-discuss niya ron? Isasampi na si Mike Defensor, o, di ba? Yun ang masakit. Oh. Yun ang gagawin niyo roon, di ba? Kakain sa restaurant na may dalang 1 milyong piso. Oo, yung grabe. ba? Oh, magmura sa telepono. O di ba yung Oo, dinedetret niya, kumalat galit na galit yun siya. eh, o Ay, yung happy video. 1,000 Hi, live thank you, viewers on guys. DCR Yeah. YouTube. Salamat po. Thank you for watching. Yan. Hindi rin siya makikipag-usap ng maayos dun eh. Ayun. Maigi na yung isang tao na matagal nang pinag-aaralan niyang anti-scam. Oo, yung anti-fraud. Opo. Dito sa Pilipinas na mga multinational crimes. Kailan lang naman siya sa NBI eh. At lahat ng oras doon ay ginagamit niya para iharas ang mga kalaban ng pamahalaan. Anong isasabihin niya roon? Ganito po, Mr. Kash Patel, kung paano mangharas ng mga kalaban. Nako. Out of tune yan, attorney. Oo nga eh. Maigi Nakakahiya naman. tayo. Okay. So, ayan na. Magpapadala na lamang ng kinatawan. That's good. Sorry, Mr. Matibag ha, hindi natuloy yung iyong pasyal sa Thailand. Alam mo, may naalala akong kwento dyan eh. Alin po? Yung isang kaibigan ko, isang beses ha, tumatakbo siya, tuwan-tuwa siya. Aha. Sabi niya, oh no, it's a boy! Ay! It's a boy! Akala ko nanganak yung asawa. Oo. Umiyak pa siya eh. Sabi ko, it's a boy! Oh, bakit? Hindi na ako babalik sa Thailand. Nagkaganon. Ano ba yun? Ba't napag ang ganon? Attorney, ha? Di ba maraming ladyboy doon? Anyway, Sir Jigs, oo, gusto ko sinabing matanong, ano po ba yung tungkol sa nireklamo nating Citizens Crime Watch laban kay Secretary Vince Dizon? Noong Tungkol dun 2019. sa Southeast Asian Games. Oy, happy 3K! 3,000 live viewers! Oh, hi! Hey. Actually,
na ipinail natin. Opo. Yung pinail natin is grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of the service. Opo. Tapos yung isa, malversation of public funds and property violation of Section 3 RA 3019. Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Oh. Pakikwento po, bakit po tayo nag-file ng reklamo laban kay Vince Dizon? Nung siya ay kabinete pa ha, ni Pangulong Duterte. 2021, pandemic time po, ang ating pong complaint ay nag-ugat doon sa pinagawa po nilang sports facilities na ginamit po nung Asian Games. Kung inyo pong matatanda noon, yung issue na yan, di ba nakaupo po si dating GOC, legal counsel, si Attorney Jurado, Opo. na hindi niya po sinangayunan yung joint venture agreement. Iyon, oo, tama. Sabi ko na dapat sasangayunan po ng legal counsel ng GOCC. But unfortunately, kaya inintriga siya ron ng mga kasamahan niya. Ang ginawa po ng gobyerno natin noon sa ilalim po ng administrasyon ni dating Presidente Rodrigo Duterte, napalitan po siya bilang legal counsel. Opo. At nung palitan po yan, nasangayunan na po yung joint venture agreement. Ayun. Na sa tingin po namin, tama po yung opinion, yung legal opinion ni Atty. Jurado na i-public bidding. Yan, So, walang public bidding ito? Wala pong public bidding. Ngayon, ang nangyari po, yung joint venture agreement nila, ibinigay po nila doon sa isang Malaysian company. Na yung Malaysian company na yan, ito po ang pinag-usapan po dito ay 8 billion worth of project. Wow, malaki. Ngayon, 8 billion? Laki. Yung Malaysian company, magbababa po ng pondo dito, mag-infuse ng pondo, pero ang nangyari po, nangutang sa DBP at napurban po ng nasa 9B, mahigit. So doon lang, kumita na sila ng mahigit 1B. Wow. So parang ginisa tayo sa sarili nating mantika. Opo, ganun po ang nangyari. At ang masakit pa po dito, doon sa joint venture agreement nila, ang gobyerno po natin magbabayad ng almost 2.5 billion a year for 5 years. So kung ito-total mo po yun, naabutin sa 11B yung cost ng project. Oh, laki. Yun, malaki ha. Doon po sa project na yan, ito-turn over po ng Malaysian company sa ating gobyerno after 5 years pa. So ibig sabihin, kikitaan pa nila sa loob ng 5 taon. Oh. Pambihira. Malaki. Parang mukha ni Terry doon. Malaki. Oo. Doon po tayo nagkaroon ng pagduda dito sa transaksyon na ito. Kaya nga po, pinail po natin. Ayun. But unfortunately, hindi po natin nakita, hindi natin nalaman agad na ito pala dinismiss na nila noong December 2021 pa. Hindi tayo na-inform. Pwede ba natin pabuksan ulit yan? Opo, pwede po dahil ang resolution po ng Ombudsman is insufficiency of evidence, siyempre without prejudice. Yes. To filing a case kung may makuha tayong ibang dokumento na magsusustento sa ating complaint. Ayun. Di dapat pala ang NBI ang gumawa niyan. Isabay na nila. Di ba? Pero ang naintindihan po natin, ng NBI kasi, ang direksyon po ng kanilang investigation ngayon, doon po sa issue ng yung nagpatakbo po ng Asian Games, which is yung NGO na Piscog. Di manawagan tayo ngayon sa NBI na ibalik dito. Insufficiency pala Hindi pala absuelto na sinasabing walang kasalanan. Ayun. Kailangan lang ng ibang dokumento. Di masabi nila, ayaw nila ng anomalya. Opo. Di ba masipag si Matibag na mag-imbestiga? Yun. Di isama niyo ito ngayon. Di ba? I-request na lang. Iba po yung pinagkunan ng pondo doon sa kung matatandaan po natin yung issue sa Caldero. Ang pinagkunan po ng pondo doon, iba po doon sa 8B. Okay. Oh, laki ha. So, yun siguro ang nais-imbestigahan ng National Bureau of Investigation pagkat na-dismiss na po yung isa na pinal po natin against Secretary Vince Dizon. Pero wala, without prejudice pala yon. So, pwede pang i-reopen. Pwede pa po yan. Kung meron tayo mga bagong ebidensya, pwede pong i-reopen. Manawagan tayo sa NBI. Sila ang National Bureau of Investigation. Tayo, pribado tayo Sige, manawagan tayo, Manang Diego.
May Opo, panawagan ba kayo sa Opo, NBI ngayon tungkol dito sa investigasyon laban kay Secretary Vince Dizon? Noon po kasing time na yan, pandemic time, nahirapan po tayong gumalaw at hindi tayo nakakuha ng ibang dokumento kasi Ayun. yung dokumento na papunta na po doon sa investigation sa isang NGO na pinamumunuan po ni Senator Cayetano. Pero Ayun. hanggang doon lang po sa sulat natin sa COA at hindi na po tayo nakakuha ng sagot sa COA at nahirapan na rin po tayong gumalaw because sabi ko nga is pandemic time. Kaya Hindi hanggang doon nakalabas. ang investigation natin. Ngayon, hindi na pandemic. Ituloy natin, Manong Jigs. Sige. Next week, banata natin! Hyper talaga. Oo. Hindi, kasi selective justice sila eh. Hindi pwede yun, di ba? Ayan, So, kung sila na rin gagawin na nagbukas, niya, matibag na rin na nagbukas, di tuloy-tuloy na natin, lubos-lubosin na natin, Direktor. Ayan. Sige, pabuksan namin. Liliham kami ng formal sa inyo, ha? Pupunta kami sa inyo, ha? At magpe-presscon kami para manawagan sa inyo. Tingnan natin kung kikilos po kayo, ha? Ayan, ha? Magkasubukan tayo. Anyway, hindi na naman kayo pupuntang Bangkok. Hindi na kayo makakabili ng Bangkok. Edi... Pwedeng-pwede na. Ayan. By the way, happy 3,000 live viewers. Thank you guys for Yeah, watching. YouTuber. Matagal pa tayo. Meron pa tayong oras. May oras pa. Extended Anyway, tayo. Extended. May huling panawagan pa kayo para sa araw na ito sa ating mga kababayan na Manong Diego. Sige po, ang maganda po ngayon kasi hindi na lang po dati tayo lamang po sa Citizens Crime Watch. Ang talagang isa na matigasig na lumalaban po sa korupsyon. Pero Opo. ngayon, may nagising na po ang taong bayan. Kaya kakampi na po natin ng taong bayan dito at tayo naman ay natutuwa po sa ganyang sitwasyon ngayon na napupukawan po ang damdamin ng ating po mga kababayan. Yun. Yun, tama. Hindi na kayo nag-iisa. Alam niyo, kung si Manong Diego, napakatagal at napakalaki na ng sakripisyo nito para sa taong bayan. Oo. Kasama niya lagi sa mga investigasyon ng anomalya. Opo. Itong si Charlie Gadi na isa yes. ring opisyal namin Opo. sa Citizens Crime Watch. Ay, Charlie Gadi. alam Kaibigan mo, din natin yan. Manang Jubes, yan Opo. sa 44, yan, CCW yan, then Opo. Baxia, maraming mga skandalo Opo. na pinaiimbestigahan yung Citizens Crime Watch. Tsaka palakpakan attorney, natin. yes, gusto rin makiisa sa inyo ni attorney Dr. Montemayor. Yan. Yung kanyang anak po ay isa sa miyembro ng SAP. Ayan. Napakaganda, oh. Kaya soon makikita kayo. Ayan. Kuya Jigs, ano pang dagdag na paalala mo? Yun lang po at kung talagang ang NBI po ay desidido, tayo naman po ay makikipag-cooperate. Yan. Ayan. Ayos. Kung desidido. Anyway, malalaman po natin yan. Maraming salamat po, President Diego Magpantay, National President ng Citizens Crime Watch. Thank you for Thank you. honoring our invitation. Salamat, Kuya Jigs. Okay. Yan po ang tinig ni Diego Magpantay. Diego! Go! Ano nga apelyido ni yung isang Diego na kaibigan natin? Si Diego Bandido. Ayun, yun ang ibig sabihin si Diego Bandido. Totoo yun. DJ yun, si Diego. Siya yung... Sumuko ka, Diego Bandido. Hindi, siya yung bati yun. Yun siya yun. Oh, Tinig siya yun, tinig di ba? yun. Oo. Galing yan, eh. Anyway, Okay. huling talata na natin. Huling talata. Sa araw na ito, bago tayo mag-weekend. Pero Ayan. by the way, Sabado po, bukas, Opo. 3 to 4 naman, Yeah, small talk sa naman. SMNI. Oo. Ang aming panauhin, alam mo kung sino? Sino po? Si Jojo Alihar. Wow, hi Jojo. Oy, Jojo, manonood ako Last sa week, inyo. ang panauhin namin si Mark Leviste, Ayan. former Vice Governor ng ilang dekada ng Opo. lalawigan ng Batangas. Ayan. Anyway, ito, huling talata. Ito, nagtataka ako rito. Mhm. Sabi ng Malacanang ay dead ma daw. Wapakels. Wapakel. Walang pakialam? Why? Wapakels daw si Pangulong Marcos Jr. sa kanyang walang kwentang satisfaction ratings na negative chuchu. May kanya-kanyang ano naman yan. Eto, sabihin mo kung anong sabi ng Malacanang. Second paragraph. Ikaw na Anong magbasa. sabi po? Ayan, the latest social. Ito, pangalawa paragraph. Okay. Oh, Sabi nga po, tama ba yung pahina mo? Ayan. mukhang mali eh. Kwet.
Maaga Yan, ba yan. naman? Eto ba yan? Yan. Ayan. Oh. Okay, ang Pangulo ay hindi po apektados ng numero. Tumaas yan. Bumaba yan. Ang focus ng Pangulo ay magtrabaho. Sabi ko na, Yan. Presidential Yan. Communication Office Under Secretary and Palace Press Officer Claire Castro said during a palace briefing. Ano ba sabi niya? Ano ba? May karugtong pa yan. May Ang karugtong sabi yan. pa niya, kung ano ang kailangan maipaabot sa ating mga kababayan, yun po ang gagawin ng ating Pangulo at ng administrasyon na ito. Yan. She added, merong dagdag Isingit lang natin ito. Parang insertion sa budget. Oh, yan. Si May Kat singit. Lover. Ayan. Idol, Attorney Topacio, pa-shoutout po ulit watching from Miami, Florida. Your program is my sleeping pill. Ibig nyo sabihin, Papatulog? boring kami. Oy, grabe the best. Kayo ha! Kayo Oo ha! nga. Bakit kayo tutulog? Anyway, hindi, nagbibiro lang po Tsaka kami. si Miss Kat Lover. Manungsong, mabuhay ka, Manungsong. Alam namin ang ibig mong sabihin. Opo, Anyway, opo. balik tayo rito. Alam mo, para sa akin, katakataka yan. Why? Kasi, bakit hindi ka mababahala? Sabi mo, trabaho lang ako. Oh. Kung mababa ang satisfaction rating mo at pangulo ka, Dapat ibig mag-alala ka. sabihin- mag-alala ka. Ibig sabihin, ay yung ginagawa mo ay hindi gusto ng taong bayan. Oh. Pero attorney, ang tanong dyan, yan ba ang totoong sinabi kay attorney Claire Castro? O baka naman siya lang mismo nagsalita nun? Ay, hindi, we have to presume Hindi na galing sa Pangulo. Hindi, we have to presume na, Na kapag galing. yung spokesman ang nagsabi, galing sa Pangulo. May presumption yan Sa bagay. of regularity. Yun lang, Oo. yun lang. Okay, sige. To be Kaya nga corrected. kasi, Stand corrected. ibig sabihin, hindi tumutugma sa gusto ng taong bayan ang ginagawa mo. Dapat mabahala ka. Hindi nagugustuhan yung ginagawa mo. Parang yun nanliligaw ka di ba? Opo. Sasabihin mo, binigyan mo ng tsokolate, ayaw. Ayaw. Ayaw pala ng tsokolate, may diabetes pala yung binigyan. Oh. Kaya pala ayaw. Ang gusto prutas. Oo. Ano naman? Nire-reject. Ayaw pa rin. Binigyan mo ng bulaklak. Ayaw! Ayaw pa rin. Ay, nana. Yung pala may allergy sa pollen. Di ba? Wala na. Ibang gusto. Chicharon. Gusto chicharon. Chicharon. Di ba? Masarap Baka yan. sasabihin mo, wala akong pakialam kung ayaw niya. Wala kang pakialam, di ka sasagutin nun. Ayun lang, yun lang. yun dapat Oo nga. mapahala ka. Oo, at Because, solusyon ang hanapin. ito na nga, may issue na nga na nabudol mo na ikaw ay nanlinlang na yung sinabi mong gagawin mo na 20 pesos na per kilo ng bigas na yung maraming pabahay 5,500 flood control ipapagpatuloy natin Yun lang. yung peace and order bla 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 ay Yun hindi mo lang. ginawa kaya yamot sa'yo hindi mo ba nakikita hindi lang naman mababa na katulad ni Chief Justice plus 10. Kasi normal naman yun kasi mahirap talagang mag-relate ang mga ordinaryong mamamayan sa trabaho ng hudikatura. Ayun lang. Pero ikaw ang presidente. Number 1 yung plaka ng kotse mo, di ba? Number 1. One. Ikaw ang pinakamataas. Opo. Hindi ka nagko-connect. Kung walang connection, kung walang trust, negative 32. 35 ba? 32. Paktay na. How can Ganyan. you govern if you do not have the people's trust? Public office is It's a public trust. It's public trust. Kung walang trust sa yung public, kamoting kahoy na may Okay. lalo ka. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinig
walang hanggan.